Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Nagpapatuloy po tayo sa ating pagninilay ngayong simbang gabi at kung babalikan natin ang nakaraang mga ebanghelyong ating napakinggan, halos sunod-sunod ang pagpapahayag tungkol sa sinasabing pagbabalita ng anghel. Una kay Jose, ikalawa kay Zacarias, at ikatlo ngayon kay Maria. At dito sa mga pagbabalita na ito ng anghel, ipinapakita sa atin kung ano ang nagiging tugon ng tao sa paanyaya sa panawagan ng Diyos. Kay Jose, nang ibalita ang kung ano ang mangyayari kay Maria at naunawaan niya ang lahat, sinunod niya ang kung ano ang plano ng Diyos. Bagamat sa umpisa, nang mabalitaan ni Jose ang pangyayari na si Maria ay naglilihi at wala pang anumang nangyayari sa kanila, ang naging desisyon sana ni Jose ay hiwalayan ng lihim si Maria. Kaya dito makikita natin, may mga pagkakataon iba ang desisyon ng tao, iba ang desisyon ng Diyos. At paano pinag-isa ni Jose ang desisyon ng tao at ang desisyon ng Diyos? Siya ay naglaan ng panahon sa pananahimik. Bagamat nabalitaan niya ang pangyayari, hindi siya nagwala. Hindi siya gumawa ng bagay na hindi maganda. Bagkus mas pinili niya ang manahimik, magsawalang kibo, magnilay, at higit sa lahat, magdasal. Kaya nga sa panaginip, nagsalita ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng anghel. Ipinaliwanag sa kanya ang lahat ng hindi niya nauunawaan. At pagkagising niya, sabi ng ebanghelyong iyon, pinakasalan ni Jose si Maria. Binago ni Jose ang kanyang unang desisyon na hiwalayan ng lihim si Maria. Sinunod niya ang plano ng Diyos. Sa pagbabalita ng anghel kay Zacarias, malinaw na napagnilayan natin na nung ilahad ang plano ng Diyos para sa kanyang asawang si Elizabeth, hindi ito matanggap at hindi ito mapaniwalaan ni Zacarias. Para sa kanya, ang planong ito ng Diyos para sa kanyang asawa ay napaka-imposible. Baog ang aking asawa at matanda na kami, sabi ni Zacarias. Paanong mangyayari na ang aking asawa ay maglilihi? Hindi siya naniwala sa Diyos. Kaya, ang plano ng Diyos, bagamat hindi naniwala si Zacarias, ay nagpatuloy pa rin. Ibig sabihin, hindi kayang hadlangan ng pagtutol ng kasalanan, ng hindi pagtanggap ng tao ang plano ng Diyos. Mangyayari at mangyayari ang plano ng Diyos. Bagamat hindi naniwala, ang sabi ng anghel kay Zacarias, ikaw muna ngayon ay hindi makapagsasalita at mananatili ka sa ganyang estado sa loob ng 9 na buwan habang dala-dala ng iyong asawang si Elizabeth sa kanyang sinapupunan ang sanggol na sinasabi ng Diyos. Makapagsasalita ka lamang kapag nangyari na ang sanggol ay isinilang. At ganoon nga, di ba, ang nangyari? Bagamat tumutol, tumanggi, hindi naniwala,
nagpatuloy pa rin ang plano ng Diyos. At sa pagsilang at sa pagbibigay ng pangalan sa sanggol, muling nakapagsalita si Zacarias. Tunay na ang mga imposible para sa Diyos ay posible. Ang kailangan nga lamang ng tao, manalig, magtiwala, at umasa na bagamat sa tingin ng tao imposible, sa kapangyarihan ng Diyos mangyayari ang lahat. Ngayon sa ating ebanghelyo, si Maria ay tumugon ng oo. Malinaw, buong kababaang loob na siya ay sumang-ayon sa plano ng Diyos. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Para kay Maria, alam niya kung sino siya sa harap ng Diyos. Malinaw sa kanya na siya ay alipin lamang. Ang Panginoon ay ang Diyos at kailanman hindi mababaliktad ang role ng Diyos at ng tao para kay Maria. Sobra-sobra ang paggalang, ang pagrespeto, ang pagkilala ni Maria sa Diyos bilang kanyang Panginoon. At alam na alam ni Maria na sa harap ng Diyos, walang-wala siyang pwedeng ipagmalaki o ipagmayabang. Kaya nang dumating ang paanyaya tungkol sa plano ng Diyos na kaligtasan, malinaw kay Maria na siya ay susunod sa kung ano ang plano ng Diyos. Kaya naman sa kanyang pagtugon ng oo, siya'y pinagpala at pinagkalooban ng nag-uumapaw na biyaya. Na bagamat may mga pagkakataon sa kanyang buhay kasama si Jesus na talagang hindi niya naiintindihan, nagtiwala siya sa Diyos, nanalig siya, nangyayari ang lahat ng ito ayon sa plano ng Diyos. Na bagamat katulad ng sinabi ni Propeta Simeon nung ihandog ang sanggol na si Jesus sa templo, tandaan mo, Maria, ang puso mo ay para na ring tinarakan ng balaraw habang kasama mo ang batang ito na si Jesus. Pero hindi nawalan ng tiwala, ng pag-asa si Maria. Umasa siyang ang lahat ay mangyayari ayon sa kagustuhan ng Diyos. At tama si Maria. Sa kanyang buong buhay, marami ang mga nangyayari na hindi niya naiintindihan kung bakit kailangang mangyari. Pero nagtiwala siya sa Diyos. Buong kababaang loob na siya'y sumunod sa kung ano ang plano ng Diyos. Mga kapatid, bawat isa sa atin sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang mga sitwasyon, inaanyayahan din ng Diyos na makiisa sa kanyang plano. At may mga pagkakataon tayo ay tumutugon ng oo katulad ni Maria. Pero may mga pagkakataon din, di ba? Sa halip na tumugon ng oo, hindi ka sumusunod. Mas sinusunod mo ang gusto mo, ang sarili mo.
At dahil doon, pakiramdam mo, hindi ka masaya. Ipanalangin natin sa Diyos ang napakahalagang biyaya na sa ating buhay magtagpo ang kung ano ang gusto ko at ang kung ano ang gusto ng Diyos. Ang tawag po doon, bokasyon. Bokasyon na pinipili natin para sa ating buhay, kung saan pinagdarasalan natin at pinagninilayan, Lord, ito bang gusto kong mangyari sa buhay ko? Ito rin ba ang gusto mo? At sa katapusan, maging laman ng ating panalangin, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Maganap nawa sa akin ang iyong kagustuhan, sapagkat ako'y alipin mo lamang, Panginoon. Amen.